Dear Kellyanna, ako si Charm. Naisip kong i-share ang story ko sa'yo dahil nakita kong bago pa lang ang channel mo at sure ako na ma-air mo agad ito. Simple lang akong babae, pero lumaki akong may mapagmahal na pamilya. Hindi ko inakala na sa murang edad na 16 ay makikilala ko si Dan. Ang lalaking akala ko'y magbibigay sa akin ng panghabang buhay na saya. Sa edad na 18, nabuntis ako. At kahit tuto lang mga magulang ko, pinili kong makipag-live-in na kay Dan para mabigyan ng buong pamilya ang aming magiging anak. Maasikaso at malaga si Dan. Pinakita niya sa akin ang pagmamahal na hindi ko akalaing mararanasan ko sa gantong edad. Pero sabi nga nila, makikilala mo lang ang tunay na ugali ng isang tao kapag araw-araw na kayong magkasama. Nung lumabas ang aming anak na si Chelsea, mas naramdaman ko ang pag-aalaga ni Dan. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng sasakyan at sa tuwing sasahod, ibinibigay niya ito sa akin ng buo. Humihingi lang siya ng konti kung gusto niyang uminom kasama ang mga kaibigan niya. Pero habang tumatagal, napansin ko ang pagbabago sa kanya. Hindi na buo ang naiaabot niyang sahod at madalas na rin kaming nangungutang sa mga tindahan at kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang nangyayari hanggang sa nalaman ko ang totoo na nalulung na pala sa online sugal ang asawa ko. Dahil sa bisyo niya, unti-unting bumigat ang pamumuhay namin. Hanggang isang gabi, hindi siya umuwi kahit alam kong hanggang 6:00 lang ang shift niya. Inisip ko baka nadala lang ng mga katrabaho sa inuman. Nagmadaling araw na pero wala pa rin siya, kaya nagsimula na akong mag-alala. Sinubukan kong tawagan ng mga kasamahan niya pero sabi nila hindi nila kasama si Dan kagabi. Dumaan ang maghapon, wala pa rin si Dan. Hindi ko alam ang gagawin kaya lumapit na ako sa mga magulang ko para humingi ng tulong. Nagpunta kami sa barangay para mag-file ng blatter dahil more than 24 hours nang nawawala si Dan. 2 araw ang lumipas bago siya bumalik. Pagpasok niya ng bahay, halos hindi ko siya nakilala. Puro pasa at sugat ang katawan niya at sa itsura niya parang pinagdaanan niya lahat ng hirap sa mundo. Doon niya inamin sa akin ang lahat. May malaking utang daw siya sa online sugal at tinukot siya ng mga armadong lalaki na naniningil sa kanya. Akala ko sa TV ko lang napapanood ang mga gantong ganap. Hindi ko alam na meron pala talagang ganitong nangyayari sa totoong buhay kapag lulong ka na sa bisyo at baon sa utang. Sobrang takot na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang sitwasyong ito, lalo na't may anak kaming kailangan naming protektahan. Sa payo ng aking magulang, nagdesisyon kaming umuwi sa probinsya para makalayo sa panganib. Dito kami sa probinsya pansamantalang naninirahan ngayon at pilit pinubuo ang aming pamilya at humahanap ng paraan para makaahon. Ngayon, patuloy akong nag-iisip kung paano itatama ang lahat ng ito. Hindi ko maitatangging mahal ko si Dan, pero hindi ko rin alam kung paano pa mag-uumpisa. Alam kong hindi sapat yon, hindi sapat ang pagmamahal ko para maituwid ang buhay namin. Malayo na kami pero palagi pa rin akong nag-aalala na baka may dumampot na lang sa amin o kaya naman baka nagsusugal pa rin si Dan nang hindi ko alam. Para kay Chelsea, handa akong magsimula ulit pero natatakot ako. Hindi ko alam kung kilala ko pa ba ang asawa ko. Dumadating ako sa point na tinatanong ko na ang sarili ko kung panahon na ba para itaguyod kong mag-isa ang anak ko.